Ang matigas na tunog ng mamahaling pluma ang tanging bumasag sa katahimikan ng malawak na opisina. Isang click. Ganoon lang kabilis para kay Alejandro Cruz na tapusin ang isang bagay. Ang pirma niya sa ibabaw ng makapal na kontrata ay hindi lang tinta sa papel. Ito ay isang hatol. Isang hatol na magtatayo ng isang paraiso para sa iilan sa ibabaw ng mundong babaklasin mula sa karamihan. Pero wala siyang naramdaman, walang tuwa, walang konsensya, walang kahit ano. Itinulak niya palayo ang mga dokumento. Mula sa kanyang kinauupuan sa pinakatuktok ng Cruz Tower, tanaw niya ang buong Maynila. Isang syudad na gumagalaw, humihinga at nangangarap. Isang syudad na para bang nasa ilalim ng kanyang mga palad. Ngunit para sa kanya, ang lahat ng gusali at ilaw na yon ay isa lamang malaking kulungan. Napabuntong hininga siya, ang hangin ay tila mas malamig pa kaysa sa aircon ng opisina. Ilang taon na nga ba? Ilang taon na siyang gumigising sa umaga na ang tanging layunin ay magtrabaho, magpalago ng pera, at magtayo ng mga imperyo ng semento at bakal? Ginawa niya ang lahat para takasan ang alaala ng dagat, pero heto siya ngayon, pipirmahan ang proyekto para sa pinakamalaking luxury coastal resort sa buong Pilipinas. Isang halimaw ang dagat. Isang halimaw na lumalamon ng buhay at pangarap. At imbes na layuan ito, lalo pa niya itong nilapitan. Siguro, ito na ang paraan niya para ipakita kung sino ang mas makapangyarihan. Sir Alejandro, marahang sabi ng kanyang sekretarya na si Marisa, pumasok ito na halos walang tunog. Nakahanda na po ang private jet. Flight to Samar is scheduled in an hour. Tumango lang siya. Hindi man lang ito tiningnan. Cancel all my meetings for the next 3 days. I want to see the location myself. Yes, sir. Hindi niya kailangang pumunta doon. Ang mga inhinyero at arkitekto niya ay pinagkakatiwalaan niya. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na makita ang lugar. Ang lugar kung saan itatayo ang pinakabago niyang monumento ng tagumpay. Isang lugar na kailangan niyang linisin. Iyon ang eksaktong termino na nasa kontratang kapipirma lang niya. Clearing operations. Makalipas ang ilang oras, ang marangyang katad ng kanyang sapatos ay tumatapak na sa buhangin ng isang maliit at tahimik na bayan sa Samar. Ang amoy ng alat at isda ay dumampi sa kanyang ilong at napangiwi siya. Hindi siya sanay sa ganitong amoy. Ang hangin sa Maynila ay amoy polusyon at pera. Ito, amoy kahirapan. Naglakad siya sa dalampasigan. Ang mga mata niya ay sinusukat ang bawat pulgada ng lugar. Sa isip niya, ginigiba na niya ang mga maliliit at sira-sirang bahay na gawa sa kahoy at yero. Tinatanaw na niya ang mga swimming pool at kabana na ipapalit dito. Sa sobrang pagkaabala ng kanyang isip sa mga plano, hindi niya napansin ang isang maliit na lambat na nakalatag sa buhangin para matuyo. Isang malakas na tunog ng napigtas na sinulid ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Napahinto siya at napatingin sa ilalim ng kanyang sapatos. Nasira niya ito. Isang malaking butas ang resulta ng kanyang pagtapak. Ano ba? Isang manipis pero galit na boses ang sumigaw mula sa di kalayuan. Nakita niya ang isang batang lalaki, marahil mga 11 anyos, na tumatakbo palapit sa kanya. Payat ang bata, maitim ang balat dahil sa araw, at ang mga mata nito ay nag-alab sa galit. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw ng bata, tinuturo ang lambat. Buong umaga kong ginawa yan. Tiningnan ni Alejandro ang bata mula ulo hanggang paa. Ang damit nito ay luma. Ang tsinelas ay pudpud na. Para sa kanya, isa lang itong istorbo. Magkano yan? Malamig niyang tanong habang dinudukot ang kanyang wallet. Lalong nagalit ang bata sa tanong niya. Ano ang magkano? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap gawin to? Pangkain namin to. Dumukot si Alejandro ng ilang libong piso. Isang makapal na bugkos ng pera na marahil ay hindi pa nahahawakan ng bata sa buong buhay niya. Iniabot niya ito. Here, take it, bumili ka ng bago. Ngunit imbes na kunin,
Tinabig ng bata ang kamay niya. Ang pera ay nagkalat sa buhangin, nililipad ng hangin. Natigilan si Alejandro. Walang sino man ang gumawa niyon sa kanya. Hindi na bibili ng pera ang pagod ng nanay ko. Sigaw ng bata. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagpipigil ng luha. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Alejandro. Siya ang nagturo sa akin kung paano magtagpi niyan para may pambili kami ng gamot niya. Tapos sisirain mo lang? Pagkasabi noon, tinalikuran siya ng bata. Pinulot nito ang sirang lambat, niyakap na parang isang kayamanan, at naglakad palayo na may mabigat na mga hakbang. Naiwan si Alejandro na nakatayo doon, hindi makagalaw. Ang mga piraso ng pera ay nasa paanan niya, walang kwenta. Ang mga salita ng bata ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na bibili ng pera ang pagod ng nanay ko. Napayuko siya at pinulot ang isang piraso ng lambat na naiwan. Ang sinulid ay magaspang sa kanyang palad. At sa isang iglap, sa mga matang puno ng galit ng batang yon, nakita niya ang isang anino mula sa nakaraan. Isang anino ng isa pang batang lalaki na minsan na niyang pinangako ang proprotektahan. Ang puso ni Alejandro Cruz na matagal nang manhid at walang pakiramdam ay biglang kumirot. Isang kirot na matagal na niyang kinalimutan. Hindi umalis si Alejandro. Naiwan siyang nakatayo sa dalampasigan habang dahan-dahang nilalamon ng buhangin ang mga piraso ng perang tinanggihan ng bata. Ang mamahaling sasakyan na naghihintay sa kanya ay tila isang banyagang bagay sa lugar na yon. Ang kanyang driver, na laging handang pagbuksan siya ng pinto, ay nanatiling tahimik sa malayo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Alejandro na wala siyang kapangyarihan. Ang pera niya, ang pangalan niya, ang kumpanya niya, lahat ay walang silbi sa harap ng nag-aalab na mga mata ng isang 11 anyos na bata. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya kayang talikuran ang eksenang iyon. Ang pagsisisi ay isang damdaming matagal na niyang ibinaon, ngunit ngayon ay unti-unti itong gumagapang pabalik, malamig at mabigat. Nagtanong siya sa isang mangingisda kung saan matatagpuan ang bahay ng batang lalaki na laging nagtatagpi ng lambat. Itinuro nito ang isang kumpol ng mga bahay na halos kinakain na ng dagat sa dulo ng baybayin. Sinundan ni Alejandro ang direksyon. Ang makintab at mamahalin niyang sapatos na katad ay lumubog sa putik habang tinatahak niya ang isang masikip na eskinita. Ang amoy, ang nabubulok na kahoy at maalat na hangin ay mas tumindi. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa ibang planeta. Ang bawat madungis na bintana ay tila mga matang nakamasid sa kanya, nagtatanong kung anong ginagawa ng isang katulad niya sa lugar ng mga nakalimutan. Nahanap niya ang bahay. Mas masahol pa ito sa kanyang inasahan. Ang mga dingding na gawa sa retasong kahoy ay may mga butas, at ang bubong na yero ay kalawangin at tila babagsak anumang oras. Kakatok na sana siya nang may marinig siyang isang mahinang ungol mula sa loob. Hindi ito sigaw. Ito ay tunog ng sakit na pilit tinatago. Napahinto ang kamay ni Alejandro sa ere. Anong karapatan niyang guluhin ang mga taong nagdurusa na? Aatras na sana siya. Babalik na sa kanyang malamig at ligtas na mundo nang biglang bumukas ang pinto. Ang batang lalaki. Pero ngayon, wala na ang galit sa mga mata nito. Ang naroon ay purong takot. Nang makita siya nito, hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya. Ang mga maliliit nitong kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Bata. Simula ni Alejandro, hindi alam kung paano hihingi ng tawad. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Mula sa loob ng bahay, isang mas malakas na pagdaing ang narinig nila. Nanay, sigaw ng bata, at mabilis na pumasok sa loob. Sinundan siya ng tingin ni Alejandro. Sa siwang hindi umalis si Alejandro, naiwan siyang nakatayo sa dalampasigan habang dahan-dahang nilalamon ng buhangin ang mga piraso ng perang tinanggihan ng bata. Ang mamahaling sasakyan na naghihintay sa kanya ay tila isang banyagang bagay sa lugar na yon.
Ang kanyang driver, na laging handang pagbuksan siya ng pinto, ay nanatiling tahimik sa malayo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Alejandro na wala siyang kapangyarihan. Ang pera niya, ang pangalan niya, ang kumpanya niya, lahat ay walang silbi sa harap ng nag-aalab na mga mata ng isang 11 anyos na bata. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya kayang talikuran ang eksenang yon. Ang pagsisisi ay isang damdaming matagal na niyang ibinaon, ngunit ngayon ay unti-unti itong gumagapang pabalik, malamig at mabigat. Nagtanong siya sa isang mangingisda kung saan matatagpuan ang bahay ng batang lalaki na laging nagtatagpi ng lambat. Itinuro nito ang isang kumpol ng mga bahay na halos kinakain na ng dagat sa dulo ng baybayin. Sinundan ni Alejandro ang direksyon. Ang makintab at mamahalin niyang sapatos na katad ay lumubog sa putik habang tinatahak niya ang isang masikip na eskinita. Ang amoy ng nabubulok na kahoy at maalat na hangin ay mas tumindi. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa ibang planeta. Ang bawat madungis na bintana ay tila mga matang nakamasid sa kanya. Nagtatanong kung anong ginagawa ng isang katulad niya sa lugar ng mga nakalimutan. Nahanap niya ang bahay. Mas masahol pa ito sa kanyang inasahan. Ang mga dingding na gawa sa retasong kahoy ay may mga butas at ang bubong na yero ay kalawangin at tila babagsak anumang oras. Kakatok na sana siya nang may marinig siyang isang mahinang ungol mula sa loob. Hindi ito sigaw. Ito ay tunog ng sakit na pilit tinatago. Napahinto ang kamay ni Alejandro sa ere. Anong karapatan niyang guluhin ang mga taong nagdurusa na? Aatras na sana siya. Babalik na sa kanyang malamig at ligtas na mundo nang biglang bumukas ang pinto. Ang batang lalaki. Si Tomas. Pero ngayon, wala na ang galit sa mga mata nito. Ang naroon ay purong takot. Nang makita siya nito, hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya. Ang mga maliliit nitong kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Bata. Simula ni Alejandro. Hindi alam kung paano hihingi ng tawad. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Mula sa loob ng bahay, isang mas malakas na pagdaing ang narinig nila. Nanay! Sigaw ng bata at mabilis na pumasok sa loob. Sinundan siya ng tingin ni Alejandro. Sa siwang ng pintong hindi na isasara, nakita niya ang isang babaeng nakahiga sa isang manipis na banig sa sahig. Namimilipit ito sa sakit. Ang mukha ay basang-basa ng pawis. Lumuhod si Tomas sa tabi nito. Nanginginig na pinupunasan ng basahan ang noo ng ina. Tubig, Nay. Narinig niyang bulong ni Tomas. Sandali lang po. Nakita ni Alejandro ang lahat. Ang desperasyon, ang kawalan ng pag-asa, at ang pagmamahal na bumabalot sa maliit at sira-sirang bahay na yon. Muling lumabas si Tomas. Sa pagkakataong ito, tumingala siya kay Alejandro. Ang lahat ng pride, lahat ng tapang na ipinakita niya kanina sa dalampasigan ay naglaho. Ang natira ay isang anak na natatakot para sa kanyang ina. Huminga ng malalim si Tomas at sa isang tinig na basag at nanginginig, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Sir, sabi niya at napalunok. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo ang nanay ko. Hindi kumurap si Alejandro. Anong kailangan niyo? Kailangan po siyang madala sa doktor, sa health center, sabi ng bata. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Wala po kaming pera at hindi ko po siya kayang buhatin mag-isa. Walang salitang lumabas sa bibig ni Alejandro. Tumalikod lang siya at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Akala ni Tomas ay tinalikuran na siya. Napayuko siya, handa ng umiyak. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang ugong ng makina. Ang itim at makintab na sasakyan ni Alejandro ay huminto mismo sa tapat ng kanilang eskinita. Isang bagay na hindi pa nangyayari kailanman. Dalhin mo siya. Maikling utos ni Alejandro habang binubuksan ang pinto sa likod.
Magkatuwang nilang inalalayan ang ina ni Tomas, si Luz, papasok sa sasakyan. Ang amoy ng mamahaling leather ng upuan ay humalo sa amoy ng pawis at sakit. Sa buong biyahe, walang nagsalita. Si Tomas ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Si Alejandro naman ay nakatingin lang sa daan, pero ang isip niya ay lumilipad. Sa maliit na health center ng bayan, mabilis na inasikaso ng doktor si Luz. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, kinausap ng doktor si Alejandro. Marahil dahil sa suot nito, ay inakala siyang kamag-anak. Malubha ang kondisyon ng puso niya at alta presyon. Paliwanag ng doktor. Kailangan niya ng tuloy-tuloy na gamutan at maintenance na gamot. Mahal ang mga ito. Nakita ni Alejandro ang pagbagsak ng mga balikat ni Tomas nang marinig iyon. Gagawin ko po ang lahat, mahinang sabi ng bata. Magtatrabaho po ako araw at gabi. Hindi pinansin ni Alejandro ang bata. Humarap siya sa doktor. Doc, can I talk to you in private? Pumasok sila sa maliit na opisina ng doktor. Isinara ni Alejandro ang pinto. Gawin mo lahat ng kailangan para gumaling siya, sabi ni Alejandro. Ang boses ay diretso at walang emosyon. Ako ang bahala sa lahat ng bayarin. Ipadala mo sa akin ang listahan ng mga gamot na kailangan niya para sa 1 taon. Nagulat ang doktor. Sir, pero I will pay for everything. Pag-uulit ni Alejandro habang iniaabot ang isang business card. Pero may isang kondisyon. Ano po yun, sir? Huwag na huwag mong sasabihin sa kanila na ako ang nagbabayad. Sabihin mong galing sa isang foundation, isang charity. Kahit ano. Naiintindihan mo? Napatango na lang ang doktor, puno ng pagtataka. Paglabas ni Alejandro, nakita niyang nakaupo si Tomas sa tabi ng kanyang ina na ngayon ay mahimbing nang natutulog dahil sa gamot. Tumingin sa kanya si Tomas. Wala na ang galit. Ang naroon ay pagkalito at isang maliit na sinag ng pasasalamat. Hindi nagsalita si Alejandro. Tumangulang siya ng bahagya at naglakad palabas ng health center. Habang papalayo, narinig niya ang mahinang tanong ni Tomas sa hangin. Sir, bakit? Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, pabalik sa kanyang magarbong sasakyan, pabalik sa kanyang marangyang buhay. Pero alam niyang may nagbago. Pumunta siya sa Samar para sirain ang isang komunidad. Pero heto siya, kaliligtas lang sa isang buhay mula dito. Ang gabi ay nagsimulang bumagsak sa maliit na bayan at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alejandro Cruz na ang dilim sa labas ay hindi kayang pantayan ang dilim na nagsisimulang magliwanag sa loob niya. Ang unang bumati kay Luz sa kanyang paggising ay hindi ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ito ay ang katahimikan. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang pamilyar na sakit na laging gumigising sa kanya tuwing umaga ay wala. Napalitan ito ng isang kakaibang gaan sa pakiramdam. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Tomas. Ang isang kamay nito ay nakahawak pa rin sa kanyang braso na para bang binabantayan siya buong gabi. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakita niya itong matulog ng walang guhit ng pag-aalala sa pagitan ng mga kilay. Dahan-dahan siyang bumangon. May kaunting sakit pa, pero kaya na niyang umupo nang hindi nangangailangan ng tulong. Nay, gising na po kayo? Nagmamadaling bumangon si Tomas, kinukusot ang mga mata. Kamusta po kayo? May masakit po ba? Ngumiti si Luz, isang tunay na ngiti na matagal na ring hindi nasisilayan sa kanyang mukha. Ayos lang ako, anak. Mas magaan ang pakiramdam ko. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Tomas. Talaga po, Nay. Sabi ko na po sa inyo ang galing ng gamot na bigay ng doktor. Tumayo ito at kinuha ang isang supot ng mga gamot sa ibabaw ng maliit na mesa. Bago at kumpleto. Isang bagay na bihira nilang maranasan. Sinabi po ng doktor na bayad na raw po ang lahat ng gamot ninyo. Masayang balita ni Tomas habang kumukuha ng isang basong tubig. Para sa 1 taon daw po. Natigilan si Luz.
1 taon? Ang nangiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Tinitigan niya ang mga gamot na iniabot ng anak. Sinong nagbayad na Tomas? Nagkibit-balikat ang bata. Hindi po sinabi, Nay. Pero sa tingin ko po, yung lalaking tumulong sa atin kahapon. Ang lalaki. Ang estrangherong may mamahaling damit at sasakyan. Ang lalaking sinigawan ng kanyang anak dahil sa isang sirang lambat. Anak, sabi ni Luz, ang boses ay seryoso na ngayon. Halika, umupo ka muna dito. Sumunod si Tomas. Ang kaninang kasiglahan ay napalitan ng pagtataka. Magpasalamat tayo sa tulong na natanggap natin, mahinahong sabi ni Luz habang tinititigan ang mga mata ng anak. Pero gusto kong mag-iingat ka sa lalaking yon. Pero Nay, mabait po siya. Tomas, putol ni Luz. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay may bigat ng isang dating guro. Walang mayaman na nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Tandaan mo yan. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Tomas. Paano niya ipapaliwanag sa isang batang may busilak na puso na ang mundo ay hindi laging mabuti, na ang mga taong katulad nila ay madalas na nagiging laruan lamang para sa mga makapangyarihan? Hindi na sila nakapag-usap pa. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang katok na magalang pero nagdulot ng kaba sa dibdib ni Luz. Binuksan ni Tomas ang pinto at doon nakatayo ang lalaki, si Alejandro. Mas malinis itong tingnan ngayon. Nakasuot ng puting polo shirt at kulay abong pantalon. May dala itong 2 malalaking paper bag na puno ng pagkain at prutas. Ngunit hindi ang mga dala nito ang napansin ni Luz. Napansin niya ang mga mata nito. Mayroong pag-aalinlangan doon. Isang pagkailang na hindi niya nakita kahapon. Nakatayo lang ito sa labas ng pinto, na para bang hindi alam kung paano papasok o kung ano ang sasabihin. Sir, masayang bati ni Tomas. Pasok po kayo. Pumasok si Alejandro at ang maliit nilang bahay ay tila lalong lumiit dahil sa kanyang presensya. Maingat niyang inilapag ang mga paper bag sa mesa. Para sa inyo, sabi niya. Ang boses ay bahagyang namamaos. Tumingin ito kay Luz. Kamusta na po ang pakiramdam niyo, ma'am? Tinitigan siya ni Luz. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa, gaya ng ginagawa niya noon sa kanyang mga estudyante. Nakita niya ang mamahaling relos sa pulso nito, ang perpektong gupit ng buhok nito. Ngunit nakita rin niya ang pagod sa ilalim ng mga mata nito. Salamat sa tulong mo, sir. Formal na sagot ni Luz. Pero hindi mo kailangang gawin to. Gusto ko lang pong bumawi, sabi ni Alejandro. At sa unang pagkakataon, nakita ni Luz ang isang bahid ng hiya sa mukha nito. Isang butil ng tubig ang pumatak mula sa kanilang bubong. Tumama ito mismo sa balikat ng mamahaling polo shirt ni Alejandro at gumawa ng isang maliit na basa at madilim na marka. Napatingin si Alejandro sa itaas, sa butas-butas na yero. Tiningnan niya ang mga pader na may siwang. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa kanila, kay Luz na nakaupo sa banig, at kay Tomas na nakatayo sa tabi niya na may pag-asa sa mga mata. Walang sinabi si Alejandro, tumango lang ito ng bahagya. Isang tango na hindi maintindihan ni Luz. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Narinig nila ang pagsara ng pinto ng sasakyan at ang papalayong ugong ng makina. Napabuntong hininga si Luz. Siguro nga ay tama siya. Siguro ay ngayon lang nito nakita kung gaano sila kahirap at nadismaya ito. Nay, malungkot na sabi ni Tomas. Ngunit bago pa man makapagsalita si Luz para pagaanin ang loob ng anak, isang ibang tunog ang naririnig nila. Ang tunog ng isang tricycle na humihinto sa labas. Nagkatinginan sila ni Tomas. Maya-maya, muling bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Alejandro. Wala na ang kanyang kotse, wala na rin ang kanyang magarang ayos. Nakatupi ang manggas ng kanyang polo shirt at sa isang kamay, hawak niya ang isang bagong martilyo. Sa likod niya, isang lalaki ang nagbababa ng mga yero. Paco.
at tabla mula sa tricycle. Tumingin si Alejandro ng diretso kay Luz at sa pagkakataong ito, wala na ang pagkailang sa kanyang mga mata. Ang naroon ay determinasyon. Ang unang palo ng martilyo ay sablay. Tumama ito sa hinlalaki ni Alejandro, hindi sa pako. Isang matunog na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Isang salitang hindi nababagay sa pandinig ng mga bata. Agad siyang napatingin kay Tomas na nakatayo sa di kalayuan at nanonood. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alejandro na tumawa ang bata. Hindi isang pilit na ngiti, kundi isang malakas at totoong halakhak na umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Hindi napigilan ni Alejandro na mapangiti rin. Ang sakit sa kanyang daliri ay biglang nawala. "Hindi po ganyan, sir," sabi ni Tomas, lumalapit na may dalang pag-aalala at kaunting pang-aasar. Kinuha nito ang martilyo mula sa kamay ni Alejandro, isang kamay na sanay sa pagpirma ng mga tseke, hindi sa paghawak ng gamit karpentero. "Dapat po, dire-diretso lang," paliwanag ng bata. At sa isang mabilis at bihasang galaw, ipinakita nito kung paano ibaon ang pako sa kahoy. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging eksena sa harap ng kanilang bahay. Si Alejandro Cruz, ang bilyonaryong CEO, ay naging taga-abot, taga-buhat, at estudyante ng isang 11 anyos na bata. Tinuruan siya ni Tomas kung paano maglagari ng diretsyo, kung paano sukatin ng yero, at kung paano tiisin ang nakakapasong sikat ng araw. Ang mga kapitbahay na nooy nagdududa ay nagsimula ng tumulong. May mag-aabot ng malamig na tubig, may mag-aalok ng pandesal. Nakikita nila ang pawis na tumutulo sa noo ng estranghero, ang mga paltos na nagsisimulang mabuo sa malambot nitong mga palad. At sa bawat araw na lumilipas, ang tingin nila kay Alejandro ay unti-unting nagbabago. Hindi na siya isang dayuhan. Siya na si Sir Alex, ang mabait na taga-Maynila na tumutulong kina Aling Luz. Si Luz naman ay tahimik lang na nagmamasid mula sa loob. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang pagod sa mukha ni Alejandro tuwing hapon. Pero nakikita rin na niya ang isang bagong sigla sa mga mata nito. Nakikita niya kung paano ito natututong ngumiti. Isang ngiting hindi pilit. Isang ngiting abot hanggang sa mga mata, lalo na kapag nagbibiruan sila ni Tomas. Isang tanghali, habang nagpapahinga sila, inalok sila ni Luz ng pagkain. Inilapag niya sa isang maliit na mesa ang isang plato ng bagong pritong tuyo at isang mangkok ng mainit na kanin. "Pasensya ka na, sir. Ito lang ang kaya naming ihanda," mahinang sabi ni Luz. Umupo si Alejandro sa isang maliit na bangkong kahoy. Kumuha siya ng kanin at isang piraso ng tuyo. Gamit ang kanyang mga kamay, ginagaya ang ginagawa ni Tomas. Sa unang subo, napapikit siya. Ang alat ng tuyo at ang init ng kanin. Isang simpleng kombinasyon, pero para sa kanya, mas masarap pa ito kaysa sa mga steak at mamahaling pagkain na kinakain niya sa mga restaurant sa Maynila. "Ang sarap po," sabi niya, at totoo ang mga salitang iyon. Habang kumakain sila, nagkwento si Luz. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang yumaong asawa na isang mangingisda. Ikinwento niya kung paano siya naging guro bago siya nagkasakit. Ikinwento niya ang mga pangarap niya para kay Tomas. Hindi nagsalita si Alejandro. Nakinig lang siya. Sa bawat salita ni Luz, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng isang sugat sa loob niya na hindi niya alam na naroon pa pala. Ang ingay ng Maynila, ang bigat ng kanyang responsibilidad, ang multo ng kanyang nakaraan, lahat ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng tunog ng mga alon at ng mahinahong boses ng isang babaeng puno ng katatagan. Nang gabing iyon, natapos nila ang bubong. Umupo silang tatlo sa labas ng bahay, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng ginintuang kulay sa bagong yero. Ang bahay ay hindi na mukhang babagsak. Ito ay mukhang isang tahanan. Alam mo,
Sir Alex, biglang nagsalita si Luz. Ang tingin ay nasa malayong abot-tanaw. Lahat tayo ay may dalang bagyo sa loob natin. Napatingin si Alejandro sa kanya. Ang bagyo sa loob mo. Pagpapatuloy ni Luz, lumingon ito sa kanya na may isang maliit na ngiti. Tila humina na ng kaunti. Natigilan si Alejandro. Walang sino man ang nakapagsabi sa kanya niyon. Para bang nabasa ni Luz ang kaluluwa niya. Pakiramdam niya ay nakahubad siya sa harap nito. Hindi dahil sa pawis at dumi, kundi dahil nakita nito ang totoong siya. Ngumiti lang siya bilang sagot. Isang nangiting puno ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Isang kapayapaan na mas mahalaga pa sa lahat ng perang naipon niya. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang tunog ay isang marahas na paalala ng mundong pansamantala niyang tinalikuran. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Nakita niya ang pangalan sa screen. Ramon. Ang kanyang kanang kamay. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Sir? Masiglang boses ni Ramon sa kabilang linya. Good news! Kaka-approve lang ng lahat ng permits. Handa na ang lahat. Napakunot ang noo ni Alejandro. Handa para saan? Narinig niya ang pagtawa ni Ramon. Para sa proyekto, sir. Sa susunod na linggo, sisimulan na nating i-level ang lugar na yan. The bulldozers are ready. Nanigas si Alejandro sa kanyang kinauupuan. Ang salitang level ay parang isang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Sa kanyang gilid, narinig niya ang malinis na tawa ni Tomas na masayang naglalaro ng mga kabibe sa buhangin. Ang tawanan na iyon at ang malamig na boses ni Ramon sa kanyang tenga ay lumikha ng isang nakabibinging katahimikan sa mundo ni Alejandro Cruz. Hindi pa, sagot ni Alejandro sa telepono. Ang kanyang boses ay mas matigas at mas malamig kaysa sa hangin na umiihip mula sa dagat. Hold everything, Ramon. Do not proceed until I say so. Narinig niya ang pag-aalangan sa kabilang linya. Pero sir, ang mga investor... I said hold! Mariing ulit ni Alejandro at ibinaba ang tawag bago pa man makasagot si Ramon. Nang ibalik niya ang kanyang tingin, kinalus at Tomas, ang ngiti sa kanyang labi ay pilit na. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina lang ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang bagong ayos na bahay. Ang buong komunidad na ito. Lahat ay pagmamay-ari niya. At lahat ay nakatakdang maglaho. Ang mga sumunod na araw ay naging isang uri ng pagtakas para kay Alejandro. Alam niyang kailangan niyang bumalik sa Maynila. Kailangan niyang harapin ang mga investor. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Ngunit sa bawat umaga, nagigising siya sa Samar. Lalo siyang walang lakas ng loob na iwanan ang lahat. Itinago niya ang katotohanan. Ibinabaon niya ito sa bawat pagpako niya, sa bawat pagbuhat niya ng kahoy, sa bawat ngiti na ibinabalik niya kay Tomas. At si Tomas, sa kanyang kamusmusan, ay wala nang nakikitang iba kundi si Tito Alex niya. Naging anino niya si Tomas. Kung nasaan si Alejandro, naroon din ang bata. Sa umaga, sasama ito sa kanya sa dalampasigan para pagmasdan ang mga mangingisda. Ituturo nito sa kanya ang iba't ibang uri ng isda, ang mga pangalan ng mga bangka, ang mga sikreto ng dagat na nooy kinatatakutan ni Alejandro. Tingnan niyo, Tito Alex, sabi ni Tomas isang araw habang itinuturo ang mga alon. Hindi naman po laging galit ang dagat. Minsan, malungkot lang siya. Parang kayo po dati. Napangiti si Alejandro sa sinabi ng bata. Hindi na ba ako mukhang malungkot ngayon? Umiling si Tomas. Hindi na po. Mukha na po kayong masaya. Ang salitang iyon, masaya, ay tumatak sa isipan ni Alejandro. Kailan nga ba ang huling beses na naramdaman niya iyon? Hindi niya na matandaan. Isang hapon, isinama siya ni Tomas sa isang lugar na tinatawag nitong
Sekretong paraiso. Naglakad sila sa isang maliit na landas sa gilid ng mga bato hanggang sa marating nila ang isang maliit at liblib na look. Ang buhangin ay puti at pino, at ang tubig ay napakalinaw. Dito po kami laging pumupunta ni tatay dati. Kwento ni Tomas, ang boses ay bahagyang lumungkot. Sabi niya, ito raw ang lugar kung saan nagpapahinga ang mga alon. Naupo sila sa buhangin, tahimik na pinagmamasdan ng payapang tubig. Tito Alex, basag ni Tomas sa katahimikan. Pwede po ba akong magtanong? Oo naman, sagot ni Alejandro. May anak na po ba kayo? Natigilan si Alejandro. Ang simpleng tanong ay parang isang matalim na punyal na tumusok sa kanyang puso. Umiling siya. Wala. Gusto niyo po? Hindi alam ni Alejandro kung anong isasagot. Sa loob ng maraming taon, isinara niya ang kanyang puso sa posibilidad na magkaroon ng sariling pamilya. Para saan pa? Para lang masaktan ulit? Para lang may mawala ulit sa kanya? Hindi ko alam, Tomas. Mahina niyang sagot. Sayang naman po, sabi ng bata. Sigurado po, magiging mabait kayong tatay. Katulad po ng tatay ko. Pagkasabi noon, sumamandal si Tomas sa balikat ni Alejandro. Ang maliit at payat na katawan ng bata ay nagdulot ng isang kakaibang init na gumapang sa buong katawan ni Alejandro. Isang init ng pagtanggap, ng tiwala, ng pagmamahal, na walang hinihinging kapalit. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng ulo ni Tomas. Nakatulog na ito. Hindi gumalaw si Alejandro, hinayaan niya lang ang bata. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito habang natutulog. Sa sandaling iyon, hindi siya ang makapangyarihang si Alejandro Cruz, ang CEO ng Cruz Holdings. Siya lang si Alex, ang Tito Alex ng isang batang nangangarap ng isang buong pamilya. Isang pamilya na siya mismo ang sisira. Habang papalubog ang araw, dahan-dahang ginising ni Alejandro si Tomas. Uwi na tayo, sabi niya. Hinihintay na tayo ng nanay mo. Habang naglalakad sila pabalik, abot-abot ang kwento ni Tomas tungkol sa isang munting proyekto na ginagawa niya. Sorpresa po, Tito Alex. Malapit ko na pong matapos. Sigurado magugustuhan nyo. Nakangiting tumango si Alejandro kahit na may kung anong kumikirot sa kanyang puso. Pagdating nila sa tapat ng bahay, masayang tumakbo si Tomas papasok. Titingnan ko lang po ang regalo ko para sa inyo. Naiwan si Alejandro sa labas, humihinga ng malalim, pinipilit na alisin ang bigat sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang bahay na pinagtulungan nilang itayo. Isang bahay na malapit ng maging abo. Ano ang gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang ingay ang bumasag sa katahimikan ng papalubog na araw. Ang tunog ng isang sasakyang hindi nababagay sa lugar na yon. Isang itim at makintab na luxury car ang huminto sa dulo ng eskinita. Bumukas ang pinto sa passenger side. Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang sapatos nito ay nagniningning kahit sa papalubog na araw. Ngumiti ito nang makita si Alejandro, isang nangiting puno ng pagtataka at kaunting pagkadismaya. Ramon. Kasabay ng paglabas ni Ramon ay ang paglabas din ni Tomas mula sa loob ng bahay. Sa mga kamay nito, hawak niya ang isang maliit na bangkang gawa sa pinagtagpi-tagping mga piraso ng kahoy at kabibe. Tito Alex, ito na po. Masayang sigaw ng bata. Hindi pa napapansin ang bagong dating. Regalo ko po sa inyo para po maalala niyo kami pag umalis na kayo. Ang mga mata ni Alejandro ay napako sa regalo. Ang simpleng gawang kamay na yon ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng tropeyo ng tagumpay na natanggap niya. Ngunit ang sandali ay nabasag. Sir Alejandro, magalang na bati ni Ramon, lumalapit sa kanila. Ang tingin nito ay puno ng pagtataka habang pinagmamasdan ang ayos ni Alejandro. Ang maruming pantalon, ang pawis sa noo, ang paltos sa mga kamay. Narinig ni Tomas ang pangalan.
Sir Alejandro, hindi Tito Alex. Napatingin ang bata mula kay Ramon patungo kay Alejandro. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito. Ang katahimikan ay mabigat at puno ng mga tanong na hindi masagot. Ang hangin, na kanina lang ay nagdadala ng kapayapaan, ay biglang napuno ng tensyon. Ang maliit na pamilyang binuo nila sa loob ng ilang linggo ay nasa bingit ng pagkasira. At si Alejandro Cruz ay nasa gitna nito. Hawak ang isang regalong gawa sa pagmamahal, habang kaharap ang isang taong nagpapaalala sa kanya ng kanyang malupit na katotohanan. Nakatayo si Alejandro na tila isang estatwa. Ang bigat ng munting bangkang gawa sa kabibe ay mas mabigat pa kaysa sa buong imperyong nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang dalawang mundo niya, ang mundo ni Sir Alejandro at ang mundo ni Tito Alex, ay nagbanggaan sa isang marahas at hindi inaasahang paraan. Ang makintab na sapatos ni Ramon sa maputik na lupa. Ang mamahaling pabango nito na humalo sa amoy alat ng hangin. Lahat ay mali. Lahat ay hindi dapat naririto. Hindi ngayon. Hindi sa ganitong paraan sigaw ng isip ni Alejandro. Ngunit huli na ang lahat. Sir Alejandro? Ulit ni Ramon. Ang boses ay magalang ngunit may halong pangungutya habang tinitingnan ang paligid. Hindi ko akalain na literal pala ang sinabi niyong i-immerse ang sarili niyo sa proyekto. Hindi pinansin ni Alejandro ang pangaasar. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Tomas. Nakita niya ang dahan-dahang pagkawala ng liwanag sa mga mata ng bata. Ang salitang Sir Alejandro ay parang isang laso na gumapang sa hangin. Napatingin si Tomas sa mamahaling sasakyan, sa formal na suot ni Ramon, at pabalik sa maruming damit ni Alejandro. Tito Alex, bulong ng bata. Ang boses ay puno ng pagkalito. Sino po siya? Bago pa man makasagot si Alejandro, naunahan na siya ni Ramon. Lumapit ito at sa isang kilos na puno ng huwad na paggalang, yumuko ito ng bahagya. Pasensya na sa abala, iho, sabi ni Ramon. Ang nangiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Chairman, tapos na po siguro ang paglalaro ninyo ng bahay-bahayan. Oras na po para bawin ang sa atin. Chairman. Ang salitang yun ay tumama kay Tomas na parang isang malakas na sampal. Anong ibig niyang sabihin? Tanong ni Tomas. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Ramon patungo kay Alejandro. Anong chairman? Sa likod nila, lumabas si Luz mula sa bahay. Marahil ay narinig ang pagdating ng sasakyan. Nakita niya ang eksena, ang tensyon, ang pagkalito sa mukha ni Tomas at ang pagkataranta sa mga mata ni Alejandro. Tomas, anak! Mahinang tawag ni Luz. Ngunit huli na. Alam na ni Ramon na nakuha na niya ang kanilang atensyon. Kayo po siguro ang mga nakatira dito, sabi ni Ramon. Ang boses ay nagpapanggap na magalang. Nagpapasalamat po ang aming chairman, si Mr. Alejandro Cruz, sa pag-aalaga niyo sa kanya. Ngunit ngayon, kailangan na po nating pag-usapan ang pag-alis ninyo. Ang buong lupaing ito ay pagmamay-ari na ng Cruz Holdings. Bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Tomas. Ang mga kamay ng bata na mahigpit na nakahawak sa regalong bangka ay nanghina. Dahan-dahan itong bumitaw. Ang munting bangka ay bumagsak sa buhanginan. Isang piraso ng kabibe ang natanggal, wasak, katulad ng tiwala sa kanyang mga mata. Hindi. Bulong ni Tomas, umaatras palayo kay Alejandro. Hindi totoo yan. Tumingin si Alejandro kay Luz, naghahanap ng tulong, ng kahit anong senyales ng pag-unawa. Pero ang nakita niya ay mas masakit pa sa galit. Nakita niya ang kumpirmasyon ng lahat ng pagdududa nito. Nakita niya ang tahimik na pagtanggap sa isang masakit na katotohanan. Dahan-dahang umiling si Luz, hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa matinding pagkadismaya.
Ibinaling nito ang tingin sa ibang direksyon. Hindi na kayang salubungin ang mga mata ni Alejandro. Ang katahimikan na yon mula kay Luz ang pinakamasakit sa lahat. Tomas, magpapaliwanag ako. Desperadong sabi ni Alejandro. Humakbang siya palapit sa bata. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Tomas, ang boses ay basag na sa pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Alejandro. Ang mga matang minsan niyang tiningala nang may paghanga. Ngayon ay tinititigan niya ng may sukdulan na galit. Kaya ka pala tumulong? Garalgal na tanong ng bata. Kaya mo inayos ang bahay namin. Para ano? Para maging masaya kami bago mo kami paalisin. Hindi, Tomas. Hindi sa ganoon. Sinungaling. Ang isang salitang yon ay tumagos sa puso ni Alejandro. Dinampot ni Tomas ang sirang bangka mula sa buhangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito, akala ko kaibigan kita. Sigaw niya at sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang regalo. Tumama ito sa dibdib ni Alejandro. Hindi malakas, pero ang bigat nito ay parang isang malaking bato. Nahulog ito sa kanyang paanan. Pira-piraso. Umalis ka dito? Sigaw ni Tomas, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ayaw ka naming makita. Umalis ka. Tumakbo si Tomas papasok sa bahay sa likod ng kanyang ina. Isinara nila ang pinto. Naiwan si Alejandro na nakatayo sa labas kasama si Ramon. Ang papalubog na araw ay nagmistulang dugo sa kalangitan. Sa kanyang paanan, ang mga pira-pirasong kabibe ng isang sirang regalo ay kumikinang, isang testamento sa isang nasirang tiwala. Ang biyahe pabalik sa hotel, ang pinakatahimik at pinakamabigat na biyaheng naranasan ni Alejandro sa buong buhay niya. Hindi siya umimik. Hindi rin nagsalita si Ramon na tila nakakaramdam na anumang salitang bibitawan niya ay magiging gasolinang bubuhos sa isang nag-aapoy ng damdamin. Ang mga pira-pirasong kabibe sa kanyang paanan. Ang salitang sinungaling na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang pagsasara ng pinto na parang pagsasara na rin ng langit para sa kanya. Pagdating sa hotel, ang mga receptionist ay bumati sa kanya ng magalang na ngiti. Welcome back, Sir Cruz. Hindi niya sila pinansin. Nagtuloy-tuloy siya sa elevator. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na tanikala. Sumunod sa kanya si Ramon. Sir? Sabi ni Ramon nang nasa loob na sila ng elevator. It's for the best. Emotion lang yan. Mawawala rin Humarap si Alejandro at sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon ang isang bagay sa mga mata ng kanyang boss na hindi niya pa nakikita kailanman. Purong sakit. Get out! Mahinang sabi ni Alejandro. Sir? Umalis ka sa harapan ko, Ramon. Sabi ni Alejandro. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Bumalik ka nang may Now. Bumukas ang pinto ng elevator sa kanyang palapag. Naglakad si Alejandro palabas nang hindi na lumingon pa. Pagpasok niya sa kanyang presidential suite, ang karangyaan nito ay parang isang insulto. Ang malawak na espasyo, ang malamig na marmol sa sahig, ang mga mamahaling muebles, lahat ay walang buhay, walang kwenta. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang katahimikan, ang nakabibinging katahimikan. Mas gugustuhin pa niyang marinig ang sigaw ni Tomas kaysa sa katahimikang ito. May isang bote ng mamahaling alak sa ibabaw ng mesa, inihanda para sa kanyang pagbabalik. Tinitigan niya ito. Dati, ito ang solusyon niya sa lahat ng bagay. Isang paraan para manhidin ang sarili, para makalimot. Ngunit ngayon, alam niyang walang alak ang kayang burahin ang sakit na nararamdaman niya. Naglakad siya papunta sa malaking salamin na bintana na tanaw ang dagat. Ang dagat na kalmado at payapa, na para bang walang pakialam sa bagyong nagaganap sa loob niya. Nakikita niya ang kanyang refleksyon, isang lalaking mayaman, makapangyarihan at matagumpay, isang lalaking kinaiinggitan ng marami.
Pero ang nakikita niya ay isang duwag, isang sinungaling, isang halimaw na sumisira sa anumang bagay na nagpapasaya sa kanya. Ang mga alaala ay bumalik na parang mga pating na sumusugod sa kanya. Ang halakhak ni Tomas nang magkamali siya sa pagpako. Ang mahinahong nangiti ni Luz habang nagkukwento. Ang init ng katawan ni Tomas nang sumandal ito sa kanyang balikat. Ang munting bangka, ang regalong gawa sa pagmamahal. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Mayroon pa ring mga bakas ng dumi at alikabok sa ilalim ng kanyang mga kuko. Mga alaala ng pagtatayo nila ng bahay. Mga alaala ng panahong naramdaman niyang muli siyang naging tao. Sinungaling, bulong niya sa kanyang refleksyon. Hindi niya na napigilan ang sarili. Sa isang sigaw na puno ng galit at pagsisisi, sinuntok niya ang pader na katabi ng bintana. Ang tunog ng kanyang kamao laban sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sinabayan ng matinding kirot na gumapang sa kanyang braso. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Napaluhod siya, humihingal, habang ang mga luhang matagal na niyang ikinulong ay nagsimula ng bumagsak. Wala na ang lahat, ang munting pamilyang natagpuan niya, ang kapayapaang naramdaman niya, ang pag-asang posible palang maging masaya. Lahat ay nawala. Dahil sa kanya, dahil sa kasakiman niya, dahil sa kaduwagan niya. Nakatulala lang siya sa sahig, hindi alam kung gaano katagal. Ang tanging kasama niya ay ang mahinang tunog ng telebisyon na nakabukas sa isang news channel. Isang tunog na hindi niya pinapansin hanggang sa isang pamilyar na jingle ang pumutol sa regular na programa. Breaking news! Urgent weather bulletin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Sa screen, isang weather map ang ipinapakita. Isang malaking namumuong sama ng panahon. Isang pulang bilog na kumakain sa karagatan. Isang super typhoon ang inaasahang tatama sa kalupaan sa loob ng ilang oras. Sabi ng newscaster, ang boses ay kalmado pero seryoso. Direktang tatahakin nito ang Eastern Visayas, partikular na ang probinsya ng Samar. Ang pangalan, Samar. Nanigas si Alejandro. Ang hangin ay muling nawala sa kanyang mga baga. Ang mga imahe ay bumalik sa kanya na parang isang masamang panaginip. Ang malalaking alon. Ang biyahe pabalik sa hotel ang pinakatahimik at pinakamabigat na biyaheng naranasan ni Alejandro sa buong buhay niya. Hindi siya umimik. Hindi rin nagsalita si Ramon na tila nakakaramdam na anumang salitang bibitawan niya ay magiging gasolinang bubuhos sa isang nag-aapoy ng damdamnin. Ang mga pira-pirasong kabibe sa kanyang paanan. Ang salitang sinungaling na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang pagsasara ng pinto na parang pagsasara na rin ng langit para sa kanya. Pagdating sa hotel, ang mga receptionist ay bumati sa kanya ng magalang na ngiti. Welcome back, Sir Cruz. Hindi niya sila pinansin. Nagtuloy-tuloy siya sa elevator. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na tanikala. Sumunod sa kanya si Ramon. Sir, sabi ni Ramon nang nasa loob na sila ng elevator. It's for the best. Emotion lang yan. Mawawala rin. Humarap si Alejandro. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon ang isang bagay sa mga mata ng kanyang boss na hindi niya pa nakikita kailanman. Purong sakit. Get out! Mahinang sabi ni Alejandro. Sir? Umalis ka sa harapan ko, Ramon. Sabi ni Alejandro. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Bumalik ka ng Maynila. Now. Bumukas ang pinto ng elevator sa kanyang palapag. Naglakad si Alejandro palabas ng hindi na lumingon pa. Pagpasok niya sa kanyang presidential suite, ang karangyaan nito ay parang isang insulto. Ang malawak na espasyo, ang malamig na marmol sa sahig, ang mga mamahaling muebles. Lahat ay walang buhay, walang kwenta. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang katahimikan, ang nakabibinging katahimikan, mas gugustuhin pa niyang marinig
ang sigaw ni Tomas kaysa sa katahimikang ito. May isang bote ng mamahaling alak sa ibabaw ng mesa, inihanda para sa kanyang pagbabalik. Tinitigan niya ito. Dati, ito ang solusyon niya sa lahat ng bagay. Isang paraan para manhidin ang sarili, para makalimot. Ngunit ngayon, alam niyang walang alak ang kayang burahin ang sakit na nararamdaman niya. Naglakad siya papunta sa malaking salamin na bintana. Natanaw ang dagat. Ang dagat na kalmado at payapa, na para bang walang pakialam sa bagyong nagaganap sa loob niya. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang lalaking mayaman, makapangyarihan, at matagumpay. Isang lalaking kinaiinggitan ng marami. Pero ang nakikita niya ay isang duwag, isang sinungaling, isang halimaw na sumisira sa anumang bagay na nagpapasaya sa kanya. Ang mga alaala ay bumalik na parang mga pating na sumusugod sa kanya. Ang halakhak ni Tomas nang magkamali siya sa pagpako. Ang mahinahong nangiti ni Luz habang nagkukwento. Ang init ng katawan ni Tomas nang sumandal ito sa kanyang balikat. Ang munting bangka, ang regalong gawa sa pagmamahal. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Mayroon pa ring mga bakas ng dumi at alikabok sa ilalim ng kanyang mga kuko, mga alaala ng pagtatayo nila ng bahay. Mga alaala ng panahong naramdaman niyang muli siyang naging tao. Sinungaling. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Hindi niya na napigilan ang sarili. Sa isang sigaw na puno ng galit at pagsisisi, sinuntok niya ang pader na katabi ng bintana. Ang tunog ng kanyang kamao laban sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sinabayan ng matinding kirot na gumapang sa kanyang braso. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Napaluhod siya, humihingal, habang ang mga luhang matagal na niyang ikinulong ay nagsimula ng bumagsak. Wala na ang lahat. Ang munting pamilyang natagpuan niya, ang kapayapaang naramdaman niya, ang pag-asang posible palang maging masaya. Lahat ay nawala dahil sa kanya, dahil sa kasakiman niya, dahil sa kaduwagan niya. Nakatulala lang siya sa sahig, hindi alam kung gaano katagal. Ang tanging kasama niya ay ang mahinang tunog ng telebisyon na nakabukas sa isang news channel. Isang tunog na hindi niya pinapansin hanggang sa isang pamilyar na jingle ang pumutol sa regular na programa. Breaking news, urgent weather bulletin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Sa screen, isang weather map ang ipinapakita. Isang malaking namumuong sama ng panahon, isang pulang bilog na kumakain sa karagatan. Isang super typhoon ang inaasahang tatama sa kalupaan sa loob ng ilang oras, sabi ng newscaster. Ang boses ay kalmado, pero seryoso. Direktang tatahakin nito ang Eastern Visayas, partikular na ang probinsya ng Samar. Ang pangalan, Samar. Nanigas si Alejandro, ang hangin ay muling nawala sa kanyang mga baga. Ang mga imahe ay bumalik sa kanya na parang isang masamang panaginip. Ang malalaking alon, ang madilim na kalangitan, ang pag-iyak ng hangin, ang isang maliit na kamay na dahan-dahang nawawala sa kanyang pagkakahawak. Napatingin siya sa labas ng bintana. Ang kaninang payapang dagat ay nagsisimula ng maging kulay abo. Ang hangin ay nagsisimula ng umihip ng mas malakas, humahampas sa salamin ng kanyang bintana, at bigla niyang naalala. Ang bahay na itinayo nila, mas matibay na ito kaysa dati. Oo, pero kaya ba nitong labanan ang isang super typhoon? Ang kanilang bahay ay nasa mismong baybayin, sa lugar na unang tatanggap ng hagupit ng bagyo. Ang hotel na ito ay ligtas, gawa sa bakal at semento. Pero ang bahay nila Luz, ang bahay na gawa sa kahoy at pag-asa. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang takot na mas malala pa sa pagsisisi. Ang takot na maulit ang nakaraan. Samar. Ang pangalan ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Alejandro. Biglang nawala ang pakiramdam niya sa sahig na kinatutuntungan. Ang mamahaling suite ay naglaho.
Ang tanging nakikita na lang niya ay madilim na tubig. Ang malamig, marahas, at walang katapusang tubig. Kuya! Ang sigaw! Ang sigaw na yon. 10 taon na ang nakalipas, pero naririnig pa rin niya ito na parang kahapon lang. Ang sigaw ng kanyang nakababatang kapatid na si Miguel. Kuya! Huwag mo akong bibitawan. Naramdaman niya muli ang panlalamig sa kanyang mga kamay, ang pagod sa kanyang mga braso, ang alat ng tubig dagat na humahapdi sa kanyang mga mata. Hawak-hawak niya ang kamay ni Miguel, pero ang mga alon ay mas malakas. Ang bagyo ay mas malupit. Kuya! Isa pang malaking alon. At ang kamay na yon, ang maliit na kamay na pinangakuan niyang proprotektahan, ay nawala. Hindi! Ang sigaw ni Alejandro ay sumabog sa loob ng silid. Isang sigaw na puno ng sakit na 10 taon niyang kinimkim. Napaahawak siya sa kanyang dibdib, humihingal, na para bang siya ang nalulunod. Hindi. Hindi na muli. Ang alaala na dati isang lason na pumapatay sa kanya ay naging isang apoy na bumuhay sa kanyang dugo. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha ng pagsisisi, kundi ng nag-aalab na determinasyon. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at ang kanyang cellphone. Patakbo siyang lumabas ng kwarto. Sa kanyang pagmamadali, halos mabangga niya si Ramon na nag-aabang pala sa labas. Sir, saan kayo pupunta? Gulat na tanong ni Ramon. May super typhoon. Ang protocol ay manatili sa isang ligtas na lugar. Kailangan kong bumalik doon, sabi ni Alejandro, nagmamadaling maglakad papuntang elevator. Saan? Sa komunidad na yon, hindi makapaniwalang tanong ni Ramon. Sumusunod sa kanya. Sir, baliw na kayo. Delikado. Hayaan niyo na sila. Hindi sila responsibilidad. Huminto si Alejandro sa harap ng elevator at humarap kay Ramon. Ang mga mata niya ay parang mga baga. Noong huling beses na sinabi ko sa sarili ko na hindi ko responsibilidad ang isang tao, sabi ni Alejandro, ang boses ay mababa at puno ng pait. Namatay siya. Natigilan si Ramon. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay muli sa pagsisisi, dagdag ni Alejandro. Pumasok siya sa elevator at pinindot ang ground floor. Iniwan si Ramon na nakatanga. Pagdating sa labas ng hotel, ang lakas ng hangin ay halos magpatumba sa kanya. Ang ulan ay hindi na patak, kundi isang buhos na parang mga karayom na tumutusok sa balat. Ang mga puno ng niyog ay yumuyuko na parang mga damo. Sir, hindi po tayo pwedeng umalis. Sigaw ng kanyang driver. Inagaw ni Alejandro ang susi mula sa kamay nito. Ako na. Manatili ka dito. Pumasok siya sa sasakyan at walang alinlangan na pinaandar ito. Ang luxury car na idinisenyo para sa makikinis na kalsada ng syudad ay sumuong sa galit ng kalikasan. Ang biyahe ay isang impyerno. Ang mga yero ay lumilipad na parang mga patalim. Ang mga sanga ng kahoy ay humahambalos sa kanyang sasakyan. May mga pagkakataong halos wala na siyang makita sa kapal ng ulan. Ang pagyanig ng kanyang mga kamay sa manibela ay hindi dahil sa lakas ng hangin, kundi sa takot na kumakain sa kanyang sistema. Huwag kang bibitaw, kuya. Ang bawat paghampas ng hangin ay parang sigaw ng nakaraan. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan ay nagpapakita sa kanya ng mga anino ng mga alon. Ngunit hindi siya huminto. Ang imahe ni Tomas na umiiyak at nilus na puno ng pagkadismaya ang nagtulak sa kanya para magpatuloy. Hindi niya kayang mabigo muli. Pagkaraan ng tila walang katapusang paglalakbay, narating niya ang daan papunta sa komunidad. Ngunit hindi na ito daan. Isa na itong ilog ng tubig dagat na kulay putik. Hindi na aabot ang sasakyan. Walang pag-aalinlangan. Ipinarada niya ang kotse sa pinakamataas na lugar na nakita niya. Bumaba siya at agad na sinalubong ng hangin at tubig na hanggang baywang. Ang bawat hakbang
ay isang pakikipaglaban. Ang agos ay malakas, ngunit patuloy siya. Tinatawag niya ang kanilang mga pangalan, ngunit ang sigaw niya ay nilalamon ng sigaw ng bagyo. Luz, Tomas. Sa wakas, natanaw niya ang lugar kung saan nakatayo ang kanilang bahay. O kung saan dapat nakatayo ang kanilang bahay. Wala na ito. Ang natira na lang ay mga pira-pirasong kahoy na nilalamon ng nagngangalit na mga alon. Napahinto si Alejandro. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang naglaho na palitan ng isang malamig na takot. Huli na ba siya? Pinilit niyang aninawin ang paligid sa gitna ng unos. At doon, sa di kalayuan, sa ibabaw ng isang malaking piraso ng kanilang dating sahig, may nakita siya. 2 katawan. Si Tomas, ginagamit ang kanyang munting katawan para protektahan ang kanyang ina mula sa hampas ng mga alon. Tomas! Sigaw ni Alejandro, gamit ang lahat ng natitirang lakas niya. Lumingon ang bata. Sa gitna ng bagyo, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Alejandro ang takot, ngunit nakita rin niya ang isang kislap ng pag-asa. Nagsimulang lumusong si Alejandro sa mas malalim na tubig, handang languyin ang anumang distansya para maabot sila. Ngunit sa kanyang pagtingin sa dagat, isang anino ang kanyang natanaw. Isang anino na mas malaki, mas madilim kaysa sa iba. Isang dambuhalang alon ang papasalubong sa kanila. Walang oras para mag-isip. Nang makita ni Alejandro ang papalapit na dambuhalang alon, ang tanging gumana sa kanya ay ang instinct. Isang instinct na isinumpa niyang hindi na niya muling babaliwalain. Sumisid siya sa rumaragasang tubig, ginagamit ang lahat ng lakas para labanan ng agos at makalapit kina Luz at Tomas. Bawat pagkampay ng kanyang mga braso ay isang laban. Ang alat ng tubig ay humahapdi sa kanyang mga mata, pero hindi niya inalis ang kanyang tingin sa kanila. Kumapit kayo! Sigawin niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa gitna ng ugong ng hangin at dagat. Naabutan niya sila ilang segundo bago pa man humampas ang alon. Mabilis niyang niyakap si Tomas. Hinila ito palapit sa kanya habang ang isang braso niya ay ipinulupot sa baywang ni Luz para hindi sila magkahiwalay. Yumuko kayo! Utos niya. At pagkatapos, ang mundo ay naging isang madilim at magulong tubig. Ang lakas ng alon ay parang isang higanting kamay na humila sa kanila pababa. Nagpaikot-ikot sila sa ilalim ng tubig. Hindi alam ni Alejandro kung nasaan ang itaas o ang ibaba. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang humawak ng mahigpit. Hindi siya pwedeng bumitaw, hindi na muli. Nararamdaman niya ang pagpupumiglas ni Tomas sa kanyang mga braso, ang pagkaubos ng hangin sa kanyang mga baga. Ngunit mas hinigpitan pa niya ang kanyang hawak. Nang sa wakas ay umahon sila, ang hangin ay parang isang biyaya. Umubo sila nang umubo. Inilalabas ang tubig dagat na pumasok sa kanilang mga baga. Ngunit wala pa sila sa ligtas na lugar. Dinala sila ng agos palayo sa dalampasigan. Ang natira na lang sa kanila ay ang piraso ng sahig na kanilang kinakapitan. Tito Alex! Narinig niyang bulong ni Tomas. Ang boses ay nanginginig sa takot at lamig. Natatakot po ako. Huwag kang bibitaw, Tomas, sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng panganib. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Huwag na huwag kang bibitaw sa akin. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng bata. Bakit? Bakit po kayo bumalik? Tanong ni Tomas. Tumingin si Alejandro sa mga mata ng bata. Dahil hindi ko na kayang may mawala ulit sa akin. Sa gitna ng unos, nakita ni Alejandro ang isang bagay sa mga mata ni Tomas. Hindi na galit, hindi na pagkadismaya, kundi pag-unawa. Sa kanilang tabi, si Luz ay tahimik lang, nanginginig sa lamig. Ang kanyang mukha ay maputla. Sinubukan siyang akayin ni Alejandro para mas makakapit sa kahoy. Nang mahawakan niya ang braso nito para itaas, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa isang mahaba at magaspang na pilat.
Isang pilat na pamilyar sa kanya kahit sa dilim. Ang pilat na to, bulong ni Alejandro, halos sa kanyang sarili. Narinig siya ni Luz. Kahit sa gitna ng bagyo, nakita ni Alejandro ang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang pagkilala, isang multo mula sa nakaraan. Paano? Nagsimulang magsalita si Alejandro, ngunit hindi niya alam kung paano itatanong. Isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan na sinundan ng isang matalim na kidlat. Sa ilang segundong liwanag na yon, nakita ni Alejandro nang malinaw ang mukha ni Luz. At nakita rin ni Luz ang mukha niya. Ang mukha ng isang batang lalaki na sumisigaw at umiiyak sa dalampasigan 10 taon na ang nakalipas. Ikaw, bulong ni Luz, ang boses ay basag. Ikaw ang kuya. Ikaw ang kuya ng batang yon, nanigas si Alejandro. Anong sinasabi niyo, Nay? Naguguluhang tanong ni Tomas. Hindi pinansin ni Luz ang anak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Alejandro, puno ng sakit at pagsisisi. Guro ako noon, sabi ni Luz. Ang kanyang mga salita ay halos nilalamon ng hangin. Isang bagong guro, nakadestino dito. Nakita ko kayong naglalaro. Nakita ko nang lamunin kayo ng alon. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang mabuo sa isipan ni Alejandro. Ang mga kwento, ang mga pilat, ang mga pamilyar na mata. Sinubukan ko. Pagpapatuloy ni Luz, ang mga luha ay humahalo sa ulan sa kanyang muka. Lumangoy ako. Sinubukan kong abutin ang kapatid mo. Ngunit ang agos, napakalakas ng agos. Tumama ako sa isang malaking troso. Sabi niya, habang hinihimas ang pilat sa kanyang braso. Iyon ang huling natatandaan ko bago ako mawalan ng malay. Ang katotohanan ay parang isang kidlat na tumama kay Alejandro. Ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng tinulungan niya. Ang ina ng batang nagpabago sa kanya ay ang parehong babae na sumubok iligtas ang kanyang kapatid. Hindi pala siya nag-iisa sa dalampasigan noong araw na yon. Mayroon ding isang taong sumubok, isang taong nasaktan, isang taong nabuhay rin na may dalang pagsisisi. Ang bigat na 10 taon niyang pinasan ay biglang gumaan. Ang galit niya sa mundo, ang galit niya sa dagat, ang galit niya sa kanyang sarili. Lahat ay natunaw sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Napatingin siya kay Luz. At pagkatapos ay kay Tomas. Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay tadhana. Isang tadhana na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang nakaraan. Isang pagkakataon para iligtas ang pamilya ng taong sumubok, iligtas ang pamilya niya. Isang malakas na pag-alog ang nagpabalik sa kanila sa realidad. Ang piraso ng kahoy na sinasakyan nila ay tumama sa isang bagay na matigas. Sa paghupa ng ulan, nakita nila kung saan sila dinala ng agos. Isang maliit na mataas na lugar. Isang maliit na isla ng lupa sa gitna ng baha. Nang makarating sila sa lupa, lahat sila ay bumagsak sa pagod. Basang-basa, nanginginig, at sugatan. Pero buhay. Sa pagbubukang liwayway, ang bagyo ay nagsimulang humina. Ang marahas na sigaw ng hangin ay napalitan ng isang malungkot na ihip. Ang kulay abong kalangitan ay nagsimulang magpakita ng mga guhit ng kulay kahel. Nakatayo si Alejandro, tanaw ang nasalantang bayan. Wasak ang lahat. Pero sa tabi niya, si Luz at Tomas ay ligtas. Sa gitna ng pagkawasak, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alejandro ang pag-asa. Ang sinag ng araw pagkatapos ng bagyo ay may ibang kulay. Hindi ito masaya o mainit. Ito ay isang maputlang liwanag na tila nahihiyang sumilip sa pinsalang idinulot ng gabi. Nilibot ni Alejandro ang kanyang paningin. Ang dating komunidad na puno ng buhay ay isa ng malawak na tanawin ng pagkawasak. Mga piraso ng kahoy, mga yerong tupi-tupi, mga personal na gamit na inanod, lahat ay nagkalat, basang-basa sa putik at pait.
Pero sa gitna ng lahat ng yon, ang mga tao ay nagsimula ng lumabas. Naghahanap ng mga mahal sa buhay, naghahanap ng kahit anong pwedeng maisalba. Walang umiiyak. Ang makikita lang sa kanilang mga mukha ay isang pagod na determinasyon para muling magsimula. Hindi nagtagal. Dumating ang mga rescue vehicle. Kabilang sa mga unang dumating si Ramon, lulan ng isang malaking truck ng kumpanya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malaking kaginhawahan nang makita si Alejandro na buhay, na mabilis na palitan ng pagkadismaya nang makita sina Luz at Tomas sa tabi nito. "Chairman, salamat sa Diyos at ligtas kayo," sabi ni Ramon. Mabilis na lumapit at inabutan si Alejandro ng isang tuyong tuwalya at tubig. "Sinabi ko na sa inyo na delikado. Tingnan niyo ang nangyari sa lugar na ito. Wasak. Wala nang dahilan para manatili pa tayo dito." Tinitigan ni Alejandro si Ramon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga taong nagtutulungan para itayo ang isang pansamantalang silungan. Tiningnan niya si Luz na inaalalayan ng isang mediko. At tiningnan niya si Tomas na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ay nakatitig sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang tahanan. "Mali ka, Ramon," mahinang sabi ni Alejandro. Ngayon, mas may dahilan para manatili. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Ramon. Naglakad siya palapit sa mga taong bayan. Sila ay huminto sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod at pagdududa, habang papalapit ang estrangherong nagdulot ng gulo bago pa man dumating ang bagyo. Alejandro Cruz ang pangalan ko. Simula niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. At totoo ang narinig ninyo. Ako ang may-ari ng kumpanyang bumili ng lupang ito. Isang mahinang bulungan ng galit at takot ang kumalat sa mga tao. At nandito ako para humingi ng tawad. Pagpapatuloy niya, yumuko siya ng bahagya. Isang kilos na ikinagulat ng lahat. Nabulag ako sa pera at ambisyon. Hindi ko nakita ang pinakamahalagang bagay sa lugar na ito. Kayo, ang mga pamilya ninyo, ang komunidad na binuo ninyo. Naglakad siya palapit kay Tomas at lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. "Tomas," sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako." Tinitigan siya ni Tomas. Walang salita. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango. Isang maliit na tanggo. Pero para kay Alejandro, iyon na ang pinakamahalagang pagpapatawad na natanggap niya sa buong buhay niya. Tumayo si Alejandro at muling hinarap ang lahat, pati na rin si Ramon na hindi makapaniwala sa kanyang mga naririnig. "I am officially canceling the resort project," mariin niyang inanunsyo. "Chairman, hindi pwede," sigaw ni Ramon. "Ang mga investor, ang kontrata, malulugi ang kumpanya." "Manahimik ka, Ramon," malamig na sagot ni Alejandro. Humarap siya muli sa mga tao. "Hindi lang natin kakansilahin ang proyekto. Gagamitin natin ang buong budget nito para muling itayo ang komunidad na ito." Isang katahimikan ang bumalot sa lugar. Katahimikan ng pagkabigla. "Itatayo natin ang inyong mga bahay," sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pag-asa. Pero hindi na lang basta bahay. Mga bahay na matibay laban sa bagyo. Gagawa tayo ng isang bagong seawall. Magtatayo tayo ng isang bagong paaralan para sa mga bata. At magtatayo tayo ng isang kooperatiba para sa mga mangingisda para hindi na kayo kailangang umasa sa iba. Ang lugar na ito ay hindi na magiging isang private resort. Idineklara niya. Ito ay mananatiling sa inyo at tutulungan ko kayong gawin itong isang modelo ng isang sustainable coastal community. "Pero sir, bakit?" tanong ng isang matandang mangingisda. "Bakit niyo gagawin yan?" Ngumiti si Alejandro, isang tunay at magaan na ngiti. Tumingin siya kay Luz at kay Tomas. "Dahil may utang ako sa lugar na ito," sabi niya. Isang utang ng buhay at pag-asa
na ngayon ko lang sisimulang bayaran. Bumaling siya kay Ramon. Ang kanyang mukha ay seryoso na ngayon. Ramon, you're fired, sabi niya. Umuwi ka sa Maynila at sabihin mo sa mga investor na makipag-usap sa mga abogado ko. Kung may gustong mag-back out, ibabalik ko ang pera nila mula sa sarili kong bulsa. Naiwang nakatanga si Ramon, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Binaliwala na siya ni Alejandro. Muli niyang hinarap ang mga tao. Alam kong hindi madaling ibalik ang tiwala, sabi niya. At hindi ko ito hinihiling. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon para ipakita sa gawa at hindi sa salita na nagbago na ako. Walang pumalakpak, walang nagsalita. Tinitigan lang siya ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay pinaghalong pag-asa at pag-aalinlangan. Alam ni Alejandro na iyon na ang simula. Ang simula ng isang mahabang paglalakbay. Sa gitna ng katahimikan, isang maliit na kamay ang dumampi sa kanyang kamay. Napayuko siya, si Tomas. Nakatayo ito sa tabi niya, nakatingala sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan nitong isiniklop ang mga munti nitong daliri sa kanyang kamay. Hindi ito nagsalita, pero sapat na yon. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa Samar ay hindi na amoy pagkawasak. Amoy pintura na ito, amoy bagong semento, at amoy bagong pag-asa. Ang dating lugar ng mga sira-sirang bahay ay isa ng maayos na komunidad. Ang mga bahay ay magkakadikit pa rin, ngunit ngayon ay gawa na sa hollow blocks at may matitibay na pundasyon. Ang mga bubong ay kulay pula, na para bang mga bulaklak na sabay-sabay na namukadkad pagkatapos ng isang mahabang tag-ulan. May isang bagong gawang seawall na yumayakap sa baybayin, isang matibay na pangako na hindi na muling aabot ang galit ng dagat sa kanilang mga tahanan. Sa gitna ng komunidad, nakatayo ang isang maliit pero bagong-bagong gusali, ang Pag-asa Community Learning Center. Sa loob nito, abala ang mga bata sa pagguhit. Ang isa sa kanila, isang batang lalaking may suot na malinis na puting uniforme at bagong sapatos, ay seryosong-seryoso sa kanyang ginagawa. Si Tomas, ang kanyang iginuguhit ay hindi isang tanawin o isang hayop. Iginuguhit niya ang isang mataas na gusali sa syudad, ang Cruz Tower. Ang ganda naman ng drawing mo, Tomas, sabi ng isang boses sa likod niya. Lumingon si Tomas at ngumiti. Tito Alex! Naupo si Alejandro sa maliit na upuan sa tabi ni Tomas. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Ang suot niya ay isang simpleng polo shirt at maong, mga damit na may bahid ng alikabok at pintura. Ang kanyang balat ay mas maitim na ngayon dahil sa araw, at ang kanyang mga kamay, bagamat meron pa ring mga bakas ng kalyo, ay mukhang mas malakas kaysa dati. Bakit mo yan iginuguhit? Tanong ni Alejandro. Sabi po kasi ni nanay, dapat daw po laging alalahanin kung saan nagsimula ang lahat. Sagot ni Tomas, dito po nagsimula ang lahat. 'Di ba? Sa building nyo sa Maynila. Tapos po, pumunta kayo dito. Tumango si Alejandro. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Totoo nga, doon nagsimula ang lahat. Sa isang malamig na opisina kung saan ang tagumpay ay sinusukat sa pera. Ngayon, ang tagumpay para sa kanya ay ang tunog ng tawanan ng mga bata sa loob ng isang paaralang ipinatayo niya. Tara na, sabi ni Alejandro. Ginulo niya ng bahagya ang buhok ni Tomas. Hinihintay na tayo ng nanay mo. Naglakad sila palabas ng learning center. Sa kanilang paglalakad, bawat taong makasalubong nila ay bumabati sa kanya. Hindi na sir ang tawag nila sa kanya. Alex na lang. Ang bati ay may kasamang nangiti, isang nangiting totoo at hindi pilit. Naging bahagi na siya ng lugar. Sa labas ng kanilang bagong bahay, naghihintay si Luz. Nakaupo ito sa isang bagong wheelchair sa kanilang maliit na beranda. Nagtatagpi ng isang bagong lambat. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at sanay pa rin. Mas malusog na siya ngayon.
at ang dating lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang payapang kislap. "Nay, tapos na po ang klase," masayang sabi ni Tomas, sabay halik sa pisngi ng ina. "Kamusta ang pag-aaral, anak?" tanong ni Luz. "Tinuruan po kami ni Ma'am kung paano mag-multiply ng malalaking numbers." Ngumiti si Luz at tumingin kay Alejandro. "Salamat, Alex. Salamat sa lahat." "Wala yon, Luz," sagot ni Alejandro. "Ako dapat ang magpasalamat sa inyo." Naupo si Alejandro sa hagdanan, sa tabi ng wheelchair ni Luz. Sabay nilang pinanood si Tomas na tumakbo papunta sa dalampasigan para makipaglaro sa ibang mga bata. Ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa tunog ng mga alon na ngayon ay parang isang oyayi, hindi isang banta. Minsan iniisip ko sa sabi ni Luz, ang tingin ay nasa malayong dagat. Kung ano kaya ang nangyari kung hindi ka napadpad dito? "Siguro, nakatayo na ngayon ang isang malaking hotel dyan," sagot ni Alejandro. "At ako, siguro ay nasa Maynila pa rin. Nag-iisa sa loob ng isang malaking opisina, binibilang ang perang hindi naman makapagpapasaya sa akin." Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin. "Kayo ang nagligtas sa akin, Luz, hindi ako." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang puno ng pag-unawa at pasasalamat. Pinagmasdan ni Alejandro ang papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng ginintuang kulay sa buong komunidad. Ang dagat, ang dating halimaw sa kanyang mga panaginip, ay isa ng magandang tanawin na nagpapaalala sa kanya ng pag-asa. Dito na ang kanyang tahanan. Hindi sa malamig na semento ng Maynila, kundi dito, sa piling ng mga taong nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay at magmahal. Lumingon siya sa langit at sa isang mahinang bulong na tanging siya at ang hangin lang ang nakarinig. Sinabi niya, "Nakauwi na ako, Miguel. Sa wakas, nakauwi na ako."